Hi everyone, mega love shoutout once again. This is Teacher N and muli nagbabalik para makatid sa inyo ng panibago na namang reaction video. Pero bago ang lahat, gusto mo nang i-shoutout sina Kuya Val, ayan, si Ate Edna, sina Kalingap Rob, at saka si Miss Jack. Shoutout sa kanilang lahat. And ayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng mga supporters ng Team Kalingap. Lalong-lalo na yung mga ambassadors ng bawat landing pad. Siyempre, yung mga deputies, scouters, lahat ng mga reactors, and lahat po ng mga sponsors, supporters, and followers ng Kalingap na solido at tunay ang pagmamahal na walang hinahangad na anumang kapalit dito sa Kalingap. So, ayan, bago ang lahat, gusto ko ding i-shout out ang aking mga ka-co-host sa Kalingap Radio Balitaan and sa Bardagulan with Sisi Gandang Emmy, Sis Darlene Vlog, Sisi Angie Di Vera, and of course, Kuya Noli. So, ayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsusuporta at panunood sa aming mga videos na ini-upload at sa aming live streaming, yung daily tambalan namin sa Kalingap Radio Balitaan. So, ayun mga Kalingap, dito na tayo sa pagbibigay ng reaction tungkol dito sa isang admin ng Jomcar 18 na napakarami pong inungkat na mga issue na dapat sana ay hindi na niya ito uulit-ulitin, no? Admin pa man din siya ng Jomcar. Ang issue na to ay tapos na, so hindi na dapat natin itong uulit-ulitin, ano? Lalo na ang nagiging topic dito at kumbaga napapasama ay si Jomar. Diba? Dala-dala pa natin yung salitang Jomcar. Jomar and Carla. And yet, masama ang loob natin kay Jomar. May sinasabi tayo ng mga against kay Jomar. Bakit kailangan pang daan ito sa public, sis? Bakit hindi mo na lang i-message si Jomar? No? Kung hindi man binabasa ni Jomar ang mga messages mo, maybe, kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, dapat, at saka sabi mo, malawak ang pangunawa mo, diba? Dapat sana, i-justify mo na siguro hindi nababasa ni Jomar yung aking messages sa kanya na sabi mo nga ang tagal na, siguro dahil busy siya o baka may problema dahil ikaw ang may tanong at ang kasagutan ay nasa kay Jomar, ikaw mag-reach out. Dahil hindi nagre-reach out si Jomar sa inyo, wala siyang tanong, nasagot na ang kanya mga tanong. Saan nasagot? Nang dahil doon sa mga screenshot na sinasabi mo na huwag patulan ng SS. Abay, papatulan talaga sis ang SS, lalo na hindi po magaganda yung naandun sa mga SS na yun. Nagaling mismo sa Jomcar 18 na GC, di ba? Kasi kapag sinabing Jomcar 18, sila ay binubuo ng mga grupo ng mga tao na sumusuporta, nagmamahal dito sa Jomar and Carla. Pero bakit ganun? Parang conflict, nagpo-contradict na bakit magkaiba yung sinasabi sa ipinapakita. Di ba? Yung sinasabi nyo doon, mga usap-usapan doon sa GC, ay para bang nakakawindang, nakakaloka, na bakit parang ganun, sis? Di ba mali? Di ba? Ikaw nga nagsabi na hindi mo hahayaan na may mga ganung naninira dahil isa kang admin. Talagang tatanggalin mo dahil hindi mo ito tolerate. Pero bakit lumawig at lumaki ng lumaki kung una pa man ay tinanggal na ninyo? Kasi kung una pa naman, talagang tinanggal na, hindi na yung lalaki. Bakit? Ang laki. Lumaki lalo yung issue. Hanggang sa ngayon, naandyan pa rin. Napakaraming mga screenshots. Kasi parang hindi nagtutugma doon sa sinasabi mo na hindi mo papayagan. Kasi kung hindi mo yun napayagan, kung hindi nyo napayagan na may mga nagbabalahura sa Jomcar, sa GC ninyo, noon pa nga, naputol na yan, bakit nakarating pa sa mga reactors yung mga SS na yon? Diba? At yung pinatutuhanan mo na talagang totoo yung mga SS na yon. Pinatutuhanan mo sa yung live kagabi, o kahapon, na totoo. So, totoo nga. Pero ang sabi mo nga dito, ay tinanggal mo. Pero bakit hanggang sa ngayon may kumakalat pang SS na galing sa Jomcar 18? Kung nasala. Diba? At saka ito sis, tatanungin kita, kahit napakaraming SS ang naandyan sa GC, kung wala kayong ginagawang mali, kung lahat ng pinag-uusapan ninyo dyan ay magagandang bagay tungkol dito sa sinusupport ninyo, kung ang pinag-uusapan ninyo, nagdi-discuss kayo ng mga ideas, nagbe-brainstorm kayo kung paano mas lalong gumanda itong sinusuportahan ninyo,
Kung yun sana ang dinidiscuss ninyo, kahit ilang screenshot pa yan, tapos ipinarating kahit kani-kanino, you won't be scared. Diba? Matatakot ka ba kung wala kang ginagawang mali? Kaya nga may pangamba sa mga screenshot kasi alam ninyo na may something doon sa screenshot na yun. And nakarating kay Jomar. Di ba? Nakarating kay Jomar. So, ayun. Siguro, nagulat siya. Akala ko ba, siguro sa isip-isip ni Papa Joms, akala ko ba, support nyo ako? Akala ko ba, love nyo ako? Pero bakit parang taliwas ata sa usapan? Sa ipinapakita sa tao? Kung ano dapat ang ipinapakita sa tao, dapat sa kalikod ng mga tao ay ganun pa rin ang pinag-uusapan. Yung pagmamahal at suporta. Sumakit o sumama ang loob. Kung sumama ang loob mo kay Jomar, di ba sabi mo, sumama ang loob mo kay Jomar? Dahil hindi mo na siya gaanong kilala. Di ba? Ito, pakinggan natin ang sinabi mo, sis. Ha? Pakinggan natin. Nagbago. Totoo, nagbago talaga si Jomar. Hindi ko na nga siya kilala ngayon eh. Ultimo message ko nga, last month pa, hindi na binabasa. Ako, napaka-neutral kong tao. Hindi ako kayang sulsulan ng kahit na sino. Kasi mataray din ako. Pero malawak ang pangunahan ko. Kung ano man yung pananaw ninyo, respetuhin ko kayo. Pero, ang paulit-ulit ko sinasabi, ang Jomar 18 lang talaga si Yang Mi ang nagkasikat sa tambalang Carla at Jomar. So, ayun, mga kalingap, napakinggan na ninyo ang sinabi niya, na sabi niya nga, ay hindi niya nakilala si Jomar at sumama ang loob niya. Tapos sinabi pa niya, neutral siya at napakalawak ng pangunawa. Kung sumama ang loob mo kay Jomar at ayaw mong i-reach out siya, ayaw mo siyang tawagan, how much more si Jomar na sobrang nasaktan sa nakita niya, na hindi niya maubos maisip na ang inaakala niyang totoong nagmamahal sa kanya ay sinisiraan pala sila. How would you feel, sis, kung ikaw yun? Sa part ni Jomar at Carla, masisisi mo ba sila na hindi sila nagre-reach out? Ikaw, hindi ka rin nagre-reach out sa kanya kasi masama loob mo. So kung masama loob mo, ganun din siya. Kaya kung malawak ang pangunawa mo, sis, unawain mo siya. Ayun, actually sis, ang issue na to, tapos na to sana eh. Ba't mo inungkat? Diba? Tapos ng issue na to, itong mga SS na to, tungkol dito sa kay Papa Joms, tapos na to. Ba't pa ulit-ulit ka, sis? Hindi na sana to dapat pang balik-balikan. Kaya lang, nakakagulat kasi nasa live streaming to kahapon ni sis Darlene. So sabi namin, baka nagkamali lang yung mga nagsumbong doon. Pero nung pinanood namin yung ni-review namin yung iyong live video, abay malaking po to, malaking kabawasan sa isang Kalingap Jomar. Malaking kabawasan po ito sa kay Kalingap Jomar na mates. Kaya kung totoong mahal mo si Jomar, bakit may mga ganito kang salita? Yung sinasabi mo, sis, iba sa ginagawa. Hindi na utak, maliya kayo. Kung wala siya, hindi mamamayag pag-andungan. Yan ang totoo. At saka sirap. Sirap ang naka-scout. Pero, si Yang ang naghanap ng mga sponsor para maging sikat ang Jomar at pinaglaban nila. Oh. Hindi yan, hindi maluwag na kayo. Ipilit kung anong ayaw. Di po ba sinabi naman po ni Jomar na hihiya na siya at umaayaw na po siya sa mga binigay sa kanya? Hindi ako naniniwala. O di ba sis, nakakalungkot na mahal mo ang Jomar pero hindi ka naniniwala. Mahal mo si Jomar pero masama ang loob mo. Sinasabi mo pa sa public, masama ang loob mo kay Jomar, hindi mo na siya kilala, nagbago na siya. Oh, paninira yun, di ba? Paninira yung mga salita na yun. Nagbago na si Jomar. Masama ang loob ko kay Jomar. Hindi niya binabasa ang mga messages ko.
Hindi ako naniniwala na hindi niya tinatanggap ang mga binibigay. Apat na mga yun, napakalaking ano yun, napakalaking ebidensya, senyales na hindi mo mahal si Jomar. Kasi kung mahal mo siya, bakit may mga ganun salita? Nagko-conflict ang sinasabi mo na mahal mo si Jomar doon sa iba pang mga salitang binigkas mo. Hindi magkatugma. Hindi ako nagkakalat. Hindi na po ako nagkakalat. Ang sa akin lang ay paalala sa mga kung talagang solid sugar, iwasan natin yung mga patawid-tawid na salita, yung mga screenshot dito, screenshot doon. Kasi dumarating din yung time na katulad nga niyan, akala nila walang nakakaalam sa mga usapan, ang pala meron. Yung mga ganun eh. Pero yun, isa pa yan, gumaya na screenshot para sirain si Miss Yang. Totoo yan. Totoo yan mga screenshot na yan. Ayun, sabi mo nga, hindi mo sukat akalain na may nakakaalam pala sa mga usapan sa GC. So, kumbaga, parang alam mo siguro na may mga ganong klase ng usapan pala. So, kampante ka na walang mag-i-screenshot. Diba? Dahil sa mga nag-screenshot, para sa akin, sino ang totoong nagmamalasakit at sumusuporta at nagmamahal sa Jomar? Yung mga nag-screenshot. Kasi kung hindi sila nagmamalasakit sa Jomcar, makikisawsaw din sila doon sa usapan sa GC. Makikisabay din sila. At hindi sila mag-i-screenshot dahil hindi nila isisiwalat yung katotohanan kung ano yung totoong nangyayari doon sa GC na yun. Pero dahil sa ayaw nilang makisali sa ganong klase ng usapan, ini-screenshot nila yun dahil nasaktan sila. At gusto nilang sabihin ang katotohanan ng nangyayari sa GC na to, na ito yung katotohanan ng nangyayari. Sila yung totoong nagmamalasakit sa Jomar and Carla. Hindi yung mga nandun na itinatago kung ano ang usapan na nangyayari doon. Ikaw sis, alam mo pala di ba yan lumabas mismo sa bibig mo na hindi mo sukat akalain na meron palang nakaalam dahil sa mga SS. Sabi ko nga, kung wala kayong sinasabing masama against kay Jomar and Carla, hindi kayo matatakot. Kahit ilang milyong screenshot pa yan na ipinaabot, ipinarating sa mga reactors o kung kani-kanino man. Tanungin kita, sis, sino ang totoong nagmamalasakit sa Jomar and Carla? Sa GC na yon. Yung tao na nakikita kung ano yung usapan at nakikisawsaw din sa usapan, o yung tao na nag-screenshot at nagmalasakit sa Jomcar na ipinarating sa mga reactors dahil ito ang totoong nangyari na ayaw to namin dahil gusto namin itong tuldukan? Sino? Sagutin mo sis. Okay? So, ayun, hindi po yung pagtatraidor kay Yangmi at hindi rin po yung paninira kay Yangmi. Yun ay para ipaalam sa mga reactors na ito ang totoong nangyayari. Na Jomcar 18 ang daladala pero Jomcar and Carla ay sinisiraan sa GC. Diba? Sagutin mo yan sis kung sinisiraan ba si Yangmi. Hindi po. Walang paninira kay Yangmi. Inilabas lang po nila at isiniwalat ang totoo. Ang katotohanan na nangyayari sa GC na yun. Tapos na sana to inulit-ulit mo sis. Inulit nung pakahapon. Wala na sanang ganitong issue, tahimik na sana, di ba? Ang layunin mo ay hindi para magkaisa, kundi ipambangan lang hibog sa buong kalingap sa buong community ng Kalingap na si Yangmi ang totoong nagpasikat at nagpamayagpag dito sa Jomcar. At si Kalingap Rab ay scouter lamang. Di ba sinabi mo? Scouter lang si Kalingap Rab. At si Yangmi ang totoong nagpasikat at nangalap ng mga sponsors. Di ba sis, nalabas sa bibig mo? Kaya, nako, ingat-ingat po tayo sa ating mga pagsasalita kasi babalik po yan sa inyo. So, ayun mga Kalingap, panoorin pa natin ang iba pang mga video. Meron na bakit ano kung meron kay Papa Jones na nalabag siyang bagay po ba? Hindi naman sa kung ano mang malaking bagay na nalaman. Ang sa atin lang dito, halimbawa may mga sponsor na nagbibigay o kung ano pa man, minsan matuturing tumanggi. Alam mo yun, matuturing tayo na minsan, wag na natin munang tanggapin ito kasi baka ko pagdating ng araw, di ba? Yung mga ganun. Kasi minsan may mga tao na tumutulong na mula sa puso na walang halong kapalit.
Pero, meron din ilan na pag tumulong, parang hawakan ka na sa liig. Change the topic. Hindi po, okay lang naman po yung ganitong mag-topic tayo. Kasi, bakit nga po tayo nag-live na? Hindi naman tayo nang aaway. Ang sa atin lang dito, awareness tayo sa mga bagay-bagay para naiiwasan po yung mga bangayan. Yun. Nagbago na si Jomar kasi may sponsor siya, wala na siyang pakialam kay Tita Yang. Ay parang naitsapuera na nga siya, parang yun na nga ang nabago kasi naniwala siya sa mga sinasabi ng kabila. Parang ganun eh. Merong naninira, naniwala naman sila agad. Pero kung ako sa kanila, lalo kay anak Jomar, kinausap niya talaga na in private siya. Di kaya mag-usap tayo, ano ba yung ganito, ganito. At least, hindi na lumaki pa ang gusot na to. Di po ba sinabi naman po ni Jomar na hihiya na siya at umaayaw na po siya sa mga binigay sa kanya? Hindi ako naniniwala dyan. Ay hindi, mali yun. Mali yun. Kasi, dapat sila ng mga parang anak-anakan na niyang dapat yun ang hindi niyo ba naisip na may dahilan kung bakit tumahimik na lang sila? Mali din yung pananahimik nila noon. Dapat noon, hindi lang ganun pananahimik kasi nanahimik na sila pero may iba naman na parang pumapapil. Kasi dapat noon, kinausap nila si Yang Tita Yang, o ganito. Wala eh. Ang dami ng mga nakikisali, ang dami na hanggang siguro may bumubulog-bulog na sa kanya, na ganito. Pero hindi na rin natin alam. Mabait si Jomar kung sa bayo. Mabait din si Carla. Pero ang sa akin dito, hindi naman ang topic na dito kay Jomar at kay Carla. Ang topic natin dito, kung paano tayo magkakaisa. Ayun sis, di ba? Conflict. Nagko-contradict yung sinabi mo na hindi natin ang topic dito ay si Jomar at Carla. Pero yung the whole period, the whole duration of your live streaming, ang topic mo ay si Jomar. Ang topic mo ay Jomcar. Di ba? Di ba sis? Ano ba yan? Para naman tayong nito, babalik tayo sa grade 1. Sabi mo hindi ang topic natin dito si Jomar at Carla, kundi ang topic natin dito ay kung paano magkakaisa. Yun doon, paano magkakaisa? Unang-una, sinabihan mo na masama ang loob mo kay Jomar. Diba? Paano pa magkakaisa yun? Dapat walang ganon. Dapat ang pinaka punto mo dito or pinaka main topic mo sa yung live streaming ay kumbaga, nasa gitna ka lang. Ba't puro Yang Mi na siya ang nagpasikat dito sa Jomcar? Tapos maraming mga pumapapel. Kumbaga parang naiitsapwera na si Yang Mi dahil marami nang pumapapel. Oh, di ba kung pagkakaisa, hayaan mo kung maraming gustong tumulong dito si Jomar and Carla. Mas matuwa ka pa nga kasi marami ang nagmamahal na hindi lang Jomcar 18, marami pang mga tao ang gustong sumuporta dito sa Jomar and Carla. So, ibig sabihin talagang hindi kayo nagkamali na suportan tong dalawa na to kasi maliban sa inyo na nagmamahal at sumusuporta, meron pang iba. So, ba't kayo natatakot na may mga iba pang nagmamahal? Ang sinabi mo maraming umeeksena din sa sa dalawang to. Parang gusto ring umeksena katulad ng ginagawa ninyo. So hindi ba may halong yan sis inggit na baka mapunta itong Jomar o kaya baka natatakot kayo pangamba na baka mapunta itong Jomar and Carla doon sa mga pumapapel. Sabi mo nga, 'di ba? Huwag ka matakot kung pagkakaisa ang layunin mo sa live mo na to. Diba sis, tama ba ako? So talagang nagko-contradict ang bawat sinasabi mo. Sa iba pang sinasabi mo, conflict, hindi po nagtutugma. Napakalaking question mark talaga sa akin. Kaya ako nagbigay ng reaction. Ba't ganito, sis, no? Na inuungkat mo pa yung nakaraan, tapos ang motibo mo ay pagkakaisa, pero ayaw mo mag-reach out kay Kalingap Jomar. At saka sabi mo, mali ang ginawa ni Jomar. Maling-mali ang ginawa ni Jomar. Sabi mo, yung pananahimik nila ay maling-mali. Bakit sis?
Gusto mo bang kontrolin sila? Di ba sabi mo, may mga gusto diyan tumulong, na gusto kayong hawakan sa leeg. Kung ang desisyon ni Jomar ay manahimik, hayaan mo na siya. Di ba? Wag mo na siyang kontrolin. Yun ang gusto niya manahimik siya Hayaan mo na. Kung yun ang desisyon ni Jomar, ang manahimik at wag nang mag-reach out. Respetuhin mo ang desisyon ni Jomar. Wag mo nang paulit-ulitin hindi nagre-reach out kay Yangmi, hindi nagre-reach out kay kung kani-kanino man. Kung kayo ang may gustong kasagutan sa inyong mga tanong, kayo mag-reach out. Kaya nga ayaw na ni Jomar mag-reach out. Wala na siyang gustong liwanagin pa. 'Di ba? Wala na siya pang gustong marinig. Narinig niya na, siguro alam na ni Jomar siguro ang lahat. So, ganun yun sis. Kung halimbawa, napag-abutan na ng tulong o nakapagpaabot na kayo ng tulong, tapos na yun. Hindi na kailangan ungkatin pa natin yung mga tulong na naigawa dahil bukal sa loob natin ang pagtulong at hindi natin sila gustong kontrolin. Kung ayaw man ni Jomar na mag-reach out, okay lang yun, fine. Tapos na doon sis. Diba? Kaya nga sabi ko, bakit ang mga sinasabi mo hindi tugma sa iba pang mga sinasabi mo? Tapos sabi mo, ang layunin mo nito ay pagkakaisa. Pero the whole duration of your live streaming, Jomcar po ang topic mo. At talagang pinangangalandakan mo yun, Yangmi talaga ang totoong nagpasikat sa Jomcar. Sis, I beg to disagree sa sinabi mo po na yan. Pakinggan po natin to mga kalingap. Ilang beses po niya sinabi, si Yangmi ang nagpasikat sa Jomcar. Lagi kong inuulit-ulit, kung wala si Yangmi, hindi mamamayagpag ang Jomcar. Sana, lingunin naman natin yung tao nagpakahirap, di ba? Orlando, yes, ang Jomcar 18 ang nagpa-viral. Yes, ulit-ulit ko sinasabi, ang Jomcar 18 lang talaga si Yangmi ang nagpasikat sa tambalang Carla at Jomar. Kaya kayo, kung wala si Yangmi, hindi mamamayagpag ang Jomcar. Yan ang totoo. At saka si Rab. Si Rab ang naka-scout. Pero si Yangmi ang naghanap ng mga sponsor para maging sikat ang Jomcar at ipinaglaban nila. Diba makalingap, narinig ninyo dyan, no? Ilang beses niya pinagdidiinan na Yangmi ang talaga nagpasikat dito sa Jomcar. Naku naman, sis, kaya nga ninyo siya nilove dahil sikat na sikat sila Diba? Kaya nga sila yung pinili nyo dahil sikat sila Totoo ba? Ang dami dyan ng love teams. Bakit hindi sila yung pinili nyo sa una pa man? Bakit yung Jomar and Carla? Kasi nakikitaan ninyo sila ng kabutihan, pero ngayon sinisiraan na ninyo. Na hindi nyo nakilala, nagbabago ang isang tao dahil din yan sa atin. Bakit hindi natin tanungin ang ating sarili, may nagawa ba kaming mali? Meron ba kaming dapat na ilinaw kay Jomar? So, ang mga katanungan na yan ay masasagot mo lang kung i-reach out mo si Jomar. Si Jomar ayaw na mag-reach out. So, respetuhin ang decision niya. At hindi naman niya kayo ginugulo. Tahimik naman si Jomar. Wala naman siyang sinasabi against sa'yo, against kay Yangmi. Wala siyang sinasabi. Tahimik po si Jomar na gumagawa ng pagcha-charity. Kayo lang po ang hindi matahimik. Na hanggang ngayon, sinasabi mo pa na si Jomar, ba't ganon? Hindi nagre-reach out. Ba't ganon? Hindi mo nakilala. Masama ang loob mo kay Jomar. Pero mahal mo. Ano ba yan? Contradicting sa sinasabi mo. Pero ulitin ko, I beg to disagree na si Yangmi ang nagpasikat dito sa Jomcar. Wala pong ibang nagpasikat po dyan, ay si Kalinga Prab. Wala na pong iba. Okay guys, that's all. And this is Teacher N. And I hope itong issue na to sis ay matuldo ka na. Wala na kung ano-ano pang maririnig. Dahil wala pong sinasabi ang ating si Papa Joms. Okay. So, ayan, shoutout kina Kuya Val, syempre, kina Ate Edna, kay Kalinga Prab, ayun, salute kay Kalinga Prab at kina Kuya Val, patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan. So, ayun, ingat-ingat po kayong palagi, Ate Edna, ayan, shoutout, kaya Kalinga, ay kay Miss Jack, ayan, shoutout, and sa lahat po ng mga patuloy na tumutulong sa ating mga kapwa mahihirap. God bless everyone.